Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, una sa lahat, gusto ko lang batiin itong kapatid po ni Atasha Mulak sa kanyang tagumpay sa first solo project niya po. Walang iba kundi itong si Andres Mulak. Sabi nga dito, Andres Mulak, tagumpay ang solo project. Nag-trend po kasi sa social media ang pilot airing sa Vivo 1 ng Ang Mutya ng Section E, ang romantic comedy drama series na pinangungunahan po ni Andres Mulak noong Enero 3, 2025. So maligayang maligaya po ang cast na kinabibilangan ng mga baguang artista dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang programa. Ang Mutya ng Section E na halaw sa Wattpad Story ang pinakamalaki pong proyektong ipinagkatiwala kay Andres at sa lead actress na si Ashtin Olvega. Lubos po ang pasasalamat ni Andres sa lahat ng mga sumuporta sa Viva One Original Series. Ito po yung unang proyekto niya na hindi kasama ang kanyang pamilya. Kaya isang malaking hamon at kakaibang karanasan ito para sa anak ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez. At dahil nga po sa matagumpay na project ni Andres, ipinarating po ni Andres ang taus-puso niyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang lengthy social media post at tiniyak niyang wala siyang nakaligtaan na banggitin. Wow, congratulations naman po dito kay Andres Mulak sa kanyang matagumpay na first solo project. Samantalang isang direktor naman po ang hindi binate ng Viva. Sino kayang direktor ito? Sabi nga dito ni Daryl Yap sa kanyang post, tulog na nga ako, hindi talaga ako binati ng Viva. So siguro ang tinutukoy niya dito ay Viva Artist Agency na kung saan talagang initsapwera yung kanyang birthday. So ang dami po kasi talagang nagagalit na dito kay Daryl Yap dahil dyan sa pelikula po na bibigyan niya ng buhay. Etong tungkol po sa buhay ni Pepsi Paloma. Ang dami talagang personalidad na against dyan, mga abogado, mga kilalang personalidad, nagbibigyan na din po ng pahayag dahil tutol po sila sa proyektong ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa anak ni Boss Joey De Leon, walang iba kundi si Kim P. De Leon na emosyonal po sa pagtatagpo nilang muli ni Boss Joey. So ito po ay latest interview ng Pep sa kanya. So kinuwento po doon ni Kim P. De Leon yung mga nangyari po sa unang pagtatagpo muli nila ni Boss Joey. So sinabi niya doon, 'di ba, yung talagang na siya, no? Talagang yung pride niya daw po, binaba niya talaga para magkaayos sila ni Boss Joey. Pinuntahan niya daw si Boss Joey De Leon sa Itbulaga 30 minutes before closing. Talagang nilakasan niya daw yung loob niya at pumunta talaga siya sa studio po ng Itbulaga dyan sa TV5. So yung unang pagkikita nila parang napakabilis lang daw noon. Pero dama na daw agad yung pagiging okay nila nitong si Boss Joey. Tapos totally naging okay sila ay nung September, nung birthday ata ni Ma'am Eileen. 'Di ba nakita po natin si Kim P. De Leon doon. Then doon pala sila parang nag-iyakan ni Boss Joey, no? Parang doon sila naglabasan po ng feeling, no? Nag-iyakan po sila doon. Then binibigyan nga daw siya ng envelope na may lamang pera ni Boss Joey De Leon, pero sabi po nitong si Kim P, hindi niya po kailangan daw yan dahil nakakasurvive pa naman siya. Ang kailangan niya daw ay yung magkaayos daw sila ni Boss Joey De Leon. Then doon na po sila naghagulhulan, ano? Parang muling nagbalik po yung pagiging okay nila, yung pagiging okay na okay talaga nila. So nakakatuwa lang dahil yung relationship nilang mag-ama ay naayos na po. Kasi for 5 years silang hindi po nagkita, kaya napaka laking ginhawa po nito na maging okay sila ng kanyang
father na si Boss Joey De Leon para daw siyang nabunutan ng tinik. Kasi matanda na nga po si Boss Joey, dapat talaga ay yung anak na po yung, alam niyo yun, gumawa ng way para maging okay po sila. Kasi life is too short, 'di ba? Talagang hindi natin masasabi kung hanggang kailan lamang po tayo tatagal. Kaya hangga't may oras tayo na maayos yung alitan na yan, gawin po natin. Kaya habang kinukwento po yan ni Kim P. De Leon dito po sa interview sa PEP sa kanya, talagang umiiyak po siya mga Kadaver Cards, maging ako habang pinapanood ko yung video niya, naluluha na din po ako, emotional na din ako kasi at last okay na po sila, no? Okay na yung samahan nila, okay na yung relationship nila, and then nakakasama na po si Kim P. De Leon sa mga gathering, sa mga pag may event, no? Dito po sa De Leon family. And na-reveal niya nga din po mga Kadaver Cards na hindi rin po pala sila nagkita ng kanyang ina for 2 years. And ngayon, ayos na rin po sila. Samantalang pag-usapan naman natin ang nakita ko pong post mula ito sa isang page dito po sa Facebook. Sabi niya magsasampa daw ng kaso ang Soto family sa isang direktor. Sabi dito nasa gitna ng kontrobersya ang direktor na si DY matapos magbanta ang pamilya Soto na magsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng di umano'y mapanirang paglalarawan sa kanilang pamilya sa isa sa kanyang bagong pelikula. Ayon sa mga ulat, naramdaman ng pamilya Soto na direktang tinutukoy sila sa isang eksena ng pelikula ni Yap na tila nagpapakita ng mga sensitibong issue at personal na detalye na hindi umano naaayon sa katotohanan. Bagamat walang tuwirang binanggit na pangalan, iginiit ng pamilya na malinaw ang mga alusyon na maaring masira sa kanilang or makasira sa kanilang reputasyon. Sa pahayag ni Tito Soto, dating senador at bahagi ng prominenteng pamilya, sinabi niyang ang pelikula ay hindi dapat ginagamit upang maghasik ng kasinungalingan at papanirang puri. Bilang pamilya, kami nagkakaisa sa pagprotekta sa aming dangal. Sinang-ayunan ito ng kanyang asawa na si Helen Gamboa Soto na nagsabing masyadong personal ang nilalaman ng pelikula at ito'y malinaw na paninirang puri. Hindi na kami tatahimik, kailangang ipaglaban ang tama, aniya. Samantalang si Daryl Yap ay nanindigan sa kanyang kalayaan sa sining at pagsasalaysay. Ang pelikula ay isang anyo ng sining na sumasalamin daw sa lipunan, hindi kulayong saktan ang sinuman. Paliwanag ng direktor, tumanggi rin siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa issue. So, ayan mga Kadaver Cards, no? Magsasampa na ng kaso. And ayan po, sabi daw ni Tito Soto, ang pelikula daw ay hindi dapat ginagamit upang maghasik ng kasinungalingan at mapanirang puri. So nagkakaisa daw silang mga Soto, kaya nako po, abangan po ni DY itong rest back ng mga Soto laban sa kanyang movie na ginagawa. So hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.